Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2576 hanggang 2580. Ang Huanglong Hall ay hindi kasing engrandi at kahanga-hanga gaya ng inaakala ng Aaron. Sa kabaligtaran, ito ay tulad ng isang maliit na lungsod. Kahit na ang mga lugar tulad ng Fengshan Mall ay hindi maihahambing dito. Gayunpaman, ang mga taong pumapasok at lumabas ng Huanglong Hall ay hindi maihahambing sa ibang mga lugar. At saka, napakaraming makapangyarihan at animal controlling masters dito kaya hindi na sila maabutan ng ibang lugar. Eto, iba sa naisip ko. Sabi ni Aaron, ang bulwagan ng Huanglong ay isang maliit na lungsod, ngunit ito ang sentro ng buong korte ng imperial. Ang hangin ng langit at lupa ay natipon dito, na mas nakakatulong sa paglilinang ng mga practitioner. Kaya naman maraming tao ang pinipiling sumali sa Imperial Court. Ipinaliwanag ni Zante Liuyo kay Han Sanchen. It's good for cultivation. It really attracts a lot of practitioners, but why are still many people who don't want to join the Imperial Court? Aaron nagdududa na magtanong ng paraan. Hindi lahat ng malakas ay pipiliin na sumali sa Imperial Court. Halimbawa, sina Zhong Qishan at Han Sanchen, na dating nasa paligid ni Ziman Chang, ay sinubukang isipin ito. Ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng pamilyang Ziman ay tiyak na magdadala ng mas maraming benepisyo sa mga malalakas. Pero malakas na sila, makikita ba talaga nila ang mga makamundong bagay? Kung ikukumpara sa mga natural na kondisyon ng Huanglong Hall, makakatulong ito upang mapahusay ang sariling paglilinang, at ang mga maalay na bagay na iyon ay walang halaga. Ang paghahangad ng pagkakaiba ay natural na humahantong sa iba't ibang mga pagpipilian, at ang pagsali sa Imperial Court ay nangangahulugan ng paglilingkod sa Imperial Court at pagsunod sa emperador, na magpaparamdam sa mga ayaw ng pagkaalipin na hindi kasama. Paliwanag ni Zan. Tumanggo si Aaron. Sa oras na ito, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa tarangkahan, na labis na ikinagulat ni Aaron. Pagbagsak, nang bigla siyang umalis sa Zixing City, kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Ngayon ay nagkita tayong muli sa Huanglong Hall, na nagpagulo sa Aaron. Paano siya naririto? Naglakad si Fei Linger papunta sa Aaron na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, nagulat ka ba na makita ako? Totoo na ang isang maliit na pulubi ay maaaring lumitaw sa bulwagan ng Huanglong. Paano ako hindi magugulat? Sabi ng Aaron. Dahil matagal mo nang hinuhulaan ang pagkatao ko, hindi mo na kailangang maging sarcastic. Sabi ni Ferring. Sarcastic? I don't dare. Kung kamag-anak ka ng emperador, kakasuhan ako ng pagtalikod. Naiinis na sabi ni Aaron. Walang choice si Fei Linger kundi ngumiti. Hindi inaasahan ni Fei Linger na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa paraang ito, ngunit ngayon ay nais niyang patuloy na itago ang sarili, na imposible rin. Gusto mong malaman kung sino ako, masasabi ko sayo. Sabi ni Ferring. Walang Aaron ang agad na humarang kay Fei Linger at sinabing, hindi ako masyadong interesado sa iyo. Kung sino ka man, mas hindi ito mahalaga sa akin, at wala itong ibig sabihin. Aaron, ikaw na ngayon ang pinuno ng Thousand Sekta. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan dahil sa pagiging kuripot? Malamig na boses, sabi ng Ferring. Master Zontai, ang ibig ko bang sabihin? Lumingon si Aaron kay Zontai at tinanong si Liuyu. Bagamat si Zontai Liuyu,
Hindi ko alam kung sino si Fei Linger, nakakatuwang panoorin silang nag-aaway mukhang lalaki. Totoo, sabi ni Zun. Nang marinig ito, tumawa si Fei Linger, tumaas ang kanyang kilay at tumingin kay Aaron. Sabi niya, hindi ko alam kung anong ilusyon ang ibinigay mo sa master ni Zun Tai. Hindi niya akalain na lalaki ka. Masyadong tamad si Aaron para pakialaman ito. Sinabi niya kay Fei Linger, natural, hinihintay mo ako dito. Sa tingin ko alam ni Emperor Zun na nandito ako. Lead the way. Hindi ka ba talaga nagtataka kung sino ako? Nagtatakang tanong ni Fei Linger, lumilitaw siya sa bulwagan ng Huanglong, at Hul. Hula ni Aaron na maaari niyang dalhin siya upang makita si Emperador Zun. Paanong hindi siya ma-curious tungkol sa ang kanyang pagkakakilanlan? Ilang tao ang nakakakita ng emperador na si Zun at ang apelyido na si Fei na si Aaron ay palaging nasa estado ng panunood ng isang magandang dula, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito ni Aaron, siya ay, igsi ng hininga. Ang pangalang Fei. Maraming tao sa mundo ng Xuanyuan na ang apelyido ay Fei, ngunit kakaunti lang ang nakakakita sa emperador. Sa tingin mo ba ay kamag-anak ako ni Ferencian? Ngumisi si Aaron at sinabing, may kakayahan si Jizhijing na magpabata. Fei Lingsheng, naiisip mo ba na hanggang ngayon, hindi ko mahulaan kung sino ka? Nagkamali si Han Sanchen sa pag-iisip na si Fei ay nagtagal ay kamag-anak ni Fei Lingsheng, at naisip pa niya na siya ay kadugo. Ngunit hindi siya makakapunta, upang makita ang emperador dahil sa kanyang relasyon sa dugo bilang karagdagan, kahit na siya ay mukhang napakabata, siya ay nakapagpabata sa kanyang matinding kapaligiran sa pag-aaral sa kabuuan, madaling nahulaan ni Han Sanchen ang pagkakakilanlan ni Fei. Lingsheng hindi katakataka. Hindi lang maiwasang magtaka ni Aaron, paanong ang isang makapangyarihang lalaki sa matinding mundo ay lilito sa kanyang harapan bilang isang pulubi na. Si Fei Lingsheng ay nakaramdam ng pagkabagot ng mabutas ang kanyang pagkakakilanlan harap ng Aaron, ngunit si Aaron mismo ang nahulaan nito. Napakatalino mo, bakit hindi mo naisip ito noon pa? Sa pagtingin sa affectation ni Fei Linger, bumaliktad ang tiyan ni Aaron. Ito ay isang batang lola ng Tian Shan Mountain. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang itsura niya, pero matanda na siguro siya. Isang matandang babae, ngunit nilagyan ng mayabang na hitsura ng isang maliit na batang babae, talagang hayaan ang Aaron na no-thingat ay hindi magpatuloy, napakaraming kalokohan. Kailan ko makikita si Emperador Zun? Dapat hinihintay niya ako, sabi ni Aaron. Si Fei Lingsheng ay talagang karangalan ng emperador na maghintay para sa Han ng 3,000. Ngunit ang alon ay hindi nag-aaksaya ng oras. Siya rin ang may huling say. Kahit nahuli na siya, hindi siya masisisi ng emperador. Aaron, bakit ka pumunta sa Huanglong Hall? Tanong ni Fei Lingsheng, ito ang pinakamalaking tanong sa kanyang puso, dahil sa kanyang opinyon, hinding-hindi malalaman ng Aaron ang tungkol sa madilim na kagubatan. Gusto mong malaman kung bakit, kapag nakita mo si Emperador Zun, natural ko itong sasabihin. Sabi ni Aaron, hindi mo ba pwedeng sabihin muna? Sabi ni Ferlingson, syempre, pero kailangan mo ring sabihin sa akin, bakit ka ba lumilitaw sa paligid ko na nakabalat kayo bilang isang pulubi, at ano ang layunin? Sinabi ni Aaron na kung gusto ni Fei Lingsheng na lutasin ang puzzle, natural na kailangan niyang makabuo, na may parehong palitan. Ito rin ang kuryosidad ni Aaron tungkol sa Fei Lingsheng sa lahat ng oras, wala akong anumang layunin. Gusto ko lang makita kung gaano kakalakas. Para sa isang malakas na lalaki na tulad ko, napaka-boring ng buhay. Bihira lang makakita ng master. Natural na magiging curious ako sa'yo. Sabi ni Ferlingson, walang ibang layunin. Sa oras na ito, naramdaman ni Aaron na hindi kailangang dayin ni Fei Lingsheng ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan ay nalantad, ngunit ang gayong pahayag ay talagang hindi naniniwala sa Aaron. Si Fei Linger ay natural na tumango, at ang kanyang ekspresyon ay tunay na taos-puso, dahil ang kanyang pagkamausi sa tungkol sa Aaron, bilang karagdagan sa realm cultivation, ay kung saan nagmula ang Aaron. Sa isang kahulugan, umamin nga siya sa Aaron, ngunit hindi siya ganap na umamin. Ano pa sa tingin mo ang magagawa ko? Ipaglaban kita. Sabi ni Ferring, Han 3,000 kilay bahagyang kulubot, sa tingin mahirap na hindi magkatotoo, ang sarili ay nag-iisip ng marami. Gayunpaman, nais lamang niyang malaman ang kanyang sariling estado. Bakit siya nagpanggap na pulubi? Siya ay isang mahusay na master, isang makapangyarihang tao sa buong Imperial Court.
Sa ilalim ng emperador, ang gayong dakilang tao ay walang pakialam sa kanyang mukha. Kung gusto mong malaman ang estado ko, bakit ka magpapanggap na pulubi? Tanong ni Aaron. Sasabihin mo ba sa akin kapag lumapit ako sa iyo at tinanong kita kung ano ka? Tapos sinasabi, failing anak pagkatapos ay gumawa ng isang pares ng ulo upang hawakan mataas ang hitsura ng dibdib, patuloy na sabihin, bata, sabihin, ikaw ay kung ano ang kaharian. Hindi maiwasan ng Aaron na magpa-white eye. Mahirap para sa kanya na tukuyin kung anong kaharian siya ngayon, dahil ang paraan ng pagtukoy ng kaharian ng Xuanyuan sa mundo ay hindi talaga naaangkop sa kanya, at ang Aaron ay hindi pa nakakahanap ng sarili niyang bagay hanggang ngayon. Dapat matagal nang naghihintay si Emperor Zun. Hindi mo ba ako isasama? Sabi ni Aaron. Kaya nga nagpapanggap akong pulubi. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Feilanger ang daan. Sinundan ni Zontay Liuyo ang Aaron ng tahimik. Sa oras na ito, ang kanyang panloob na pagkabigla ay hindi mailalarawan sa mga salita. Hindi naisip ni Zontay Liuyo na bago siya pumasok sa bulwagan ng Huanglong, nakilala niya ang napakalaking tao gaya ni Fei Lingsheng, isang tunay na malakas na guro. Isa itong malaking tao na hindi nakikita ng maraming tao sa kanilang buhay. Natagpuan ng Aaron ang pagiging maingat ni Zontay Liuyo at nakangiting nagtanong, natatakot ka ba sa kanya? Umiling si Zontay Liuyo. Siya at si Fei Lingsheng ay walang hinaing o puot. Paano niya magagamit ang salitang, takot? Kaya lang sa harap ng ganoong kalakas na tao ay hindi maiiwasang magkaroon siya ng tensyon. Ito ay isang napaka-normal na pagganap. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Imperial Court. Normal lang nakabahan kapag nakita mo siya. Paliwanag ni Zun. Aaron disdains isang ngiti, kinakabahan. Sa nakikita kung ano ang dapat niyang kabahan, itong batang lola ng Tian Shan ay hindi mukhang cannibal, ngunit hindi niya alam ang kanyang tunay na anyo at kung ano siya. Hindi maiwasang isipin ni Han Sanchen ang isang mukha na puno ng kulubot. Wala na siyang kaunting ngipin, at hindi niya alam kung sang-ayon ito sa totoong imahe ni Fei Lingsheng. Kung ito ang kaso, ang Aaron ay talagang masusuka at iisipin na ang mundo ay masyadong mapanganib. Bagamat ang lupa ay may tungkuling magpaganda at magpinta, ginagawang swans ang maraming babae na pangit na itik, kahit gaano pa sila magbago, malantad sila hanggat nakikita nila ang mga totoong tao. Ngunit ang mga taong tulad ni Fei Lingsheng ay hindi nakikita ang totoong mukha kahit na nakikita nila ang mga totoong tao. Ito ang totoong horror. Kung ang ganitong uri ng teknolohiya ay dumadaloy sa mundo, hindi ko alam kung gaano karaming mga kababaihan ang malakas na habulin ito. Anong iniisip mo? Tingnan ang Aaron biglang tumahimik. Zontay Daloy Buwan ay hindi maaaring makatulong ngunit mausisa nagtanong. Hindi, wala. Iniisip ni Han Sanchen na kung mapapaunlad ito sa teknolohiya, hindi niya alam kung magkano ang magagastos para makabalik sa lupa. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang pera ay walang kahulugan para sa kanya, ang ideyang ito ay natural na walang halaga. Huanglong Hall. Ang pinakakataas-taasang lugar sa Imperial Court ay hindi pa rin kasing engrandi at kahanga-hanga gaya ng inaakala ng Aaron. Sa kabalig, tuldok. Sa kabaligtaran, ito ay medyo mapagpakumbaba, mas masahol pa kaysa sa pamilyang Chen sa lungsod ng Longyan. Mukhang mahirap na tao si Emperador Zun. Pabirong sabi ni Aaron. Malapit na niyang makilala si Emperador Zun. Si Zontay Liuyo ay sobrang kinakabahan na siya ay nalilito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa mood pa ring magbiro ang Aaron. Kung hahayaan mong marinig ito ni Emperador Zun, hindi ka mabubuhay. Paalala ni Zontay Liuyo sa amin. Hindi, sa tingin mo ba ay napakasama ng Emperador? Sabi ng Aaron. Sumulyap si Zontay Liuyo sa Aaron. Habang tumatagal ang pakikipag-ugnayan niya sa kanya, mas hindi niya maintindihan kung anong uri siya ng tao. Mukhang hindi man lang niya pinapansin ang Emperador. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Isang malaking krimen ang pintasan si Emperador Zun ng pribado. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong sasabihin, sabi ni Zun. Tumanggo si Han Sanchen, mukhang hindi na siya magsasalita pa. Ngunit agad niyang tinanong si Zontay Liuyo, pangit ba ang emperador na ito? Ilang taon na siya? Nanginginig ang puso ni Zontay Liuyo. Paano nasasabi ni Aaron ang mga ganoong salita? Ano ang kaugnayan ng hitsura ni Emperador Zun sa kanya? Huwag mo akong saktan. Hindi mo ba naiisip ang mga salitang ito sa isip mo? Sabik na sabi ni Zontay Liuyo.
Ang pagtingin kay Zontay Liuyo ay talagang natatakot, hindi na siya aasa rin ng Aaron. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa bulwagan ng Huanglong, nakaramdam ng kakaibang hininga si Aaron. Tila hindi ito malakas, ngunit napakakapal nito, at halos bumalot sa buong bulwagan. Minsang nahulaan ni Aaron kung bakit maaaring supilan ni Emperador Zun ang malakas sa Imperial Dragon Palace, na tila may kinalaman sa hiningang ito. Teka, pagdating sa main hall, walang tao. Sinabi ni Fei Lengsheng kay Aaron. Aaron magaan ng ngiti. Ang emperador na ito ay malinaw na naghihintay sa kanya ng mahabang panahon, ngunit hindi sinasadyang ayusin, hayaan siyang maghintay, hindi mahalaga. Dahil gustong ipagpaliban ni Emperor Zun, maghihintay na lang ako. Gayunpaman, sa madilim na kagubatan, hindi siya maghintay. Sabi ni Aaron, ano ang alam mo? Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magtanong, alam ko kung ano ang alam mo. Hindi ko ba pwedeng malaman ang alam mo? Nakangiting sabi ni Aaron. Kinagat ni Fei Ling ang kanyang mga ngipin. Ang taong ito ay hindi lamang mahirap pakitunguhan, ngunit hindi rin kayang lumaban gamit ang kanyang bibig. Emperor Zun, malamang na alam mo na ang balita ng aking pagpunta sa bulwagan ng Huanglong. I guess you have been waiting for me now that I came. Why you waste your time? Sinabi na ang kanyang boses ay hindi malaki, ngunit ang kanyang lakas ay malakas, na halos umalangaw sa buong Huanglong Hall. Malaki ang pinagbago ng mukha ni Zontay Liuyo. Walang nang ahas na maging napakapangahas sa bulwagan ng Huanglong. May intensyon si Emperor Zun na patayin si Aaron. Ngayon Aaron o mas mababa pa ang nagawang krimen. Hindi ba't binigyan lang nito ng dahilan si Emperador Zun para patayin siya? Is this guy out of his mind? Han Zhangzhou, huwag kang maging walang galang na sinabi ni Zontay Liuyo kay Aaron. Matapos hawakan ni Aaron ang dalawang kamay, wala siyang kahit katiting na kilos, at hindi nakinig sa payo ni Zontay. Nagpatuloy siya, Emperador, kung hindi mo ako makikita, bibisitahin kita sa ibang araw kapag may oras ka. Paano na? Ibinaba ni Zontay Liuyo ang kanyang ulo at bahagyang nanginginig. Masyadong malaki ang tapang ni Aaron para isipin niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!